Magandang umaga po mga kapatid. Tatalakayin po natin sa umagang ito ang dapat na pagiging masaya natin sa ating relasyon sa Diyos. Ang aralin na ating gagamitin ay mula po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, mga talatang 46 at 47. Ito po ang sinasabi. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya sa kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lakas lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Isang pilosopong Aleman ang nanunuyang nagsalita sa mga mananampalataya sa ating kapanahunan. Ang sabi niya, "Maniniwala sana ako sa kaligtasang sinasabi ninyo, kung kahit kaunti man lamang ay nakikita ito sa inyo bilang mga taong iniligtas." Ang panunuya at pagpunang ito ay nagbibigay o nagpapahiwatig ng isang katotohanan. Kapag hindi nakikita ang kaligayahan ng Panginoon sa mga mananampalataya, ang ating patotoo ay masasabing lumpo at ang gawain kay Kristo ay nahahadlangan. Kadalasan kasing nakikita kapag ang lahat ay pawang maayos, masagana, walang problema, masaya at laging nakikitang nakangiti at mabilis ang pagsasabi ng praise the Lord, lalo't kapag nagtitipong kasama ng mga iba sa gawain. Subalit sa sandaling may isip lang suliranin na dumaan sa kanila, lupaypay kaagad at di na maipinta ang mukha sa lumbay. Naroroong naghihinanakit na sa Diyos at nanunumbat kung bakit ang mga di mananampalataya ay gumiginhawa at nakatatamo ng kaginhawahan. Napakahina ang espiritual na katayuan, nasasalig lamang sa sitwasyon. Napakalaking kaibahan ng mga mananampalataya noong unang siglo, nang ang mga Hudyo ay namumuhay sa ilalim ng pamatok ng mga Romano. Alam nila kung gaanong panganib ang nakaumang dahil sa kanilang pananampalataya. Nandoon lagi ang pag-uusig at mabibigat na kaparusahan. Subalit ito ay hindi naging hadlang. Patuloy silang nagtitipon araw-araw at masaya ang kalooban. Nagpupuri sa Panginoon na may bukal na kagalakan. Ang kanilang kasiyahan ay hindi nasasali sa kanilang kapaligiran, hindi sa sitwasyon o nagaganap. Ang pagpapahayag ng kanilang kagalakan ay maliwanag na nagmumula sa kanilang kaugnayan at pagkakilala kay Kristo. At ito ay nag-iwan ng malalim na palaisipan sa mga nagmamasid sa kanila. Noong taong 1836, ang mga misyonerong naglilingkuran sa Madagascar ay pinaalis at sinabihang di nila nais ang mga manggagawa ng Diyos doon. Bagamat ang mga ito ay naitaboy, marami namang naiwang mga Biblia. Ipinag-utos ng pamahalaan na kamatayan ang magiging kaparusahan sa sinumang mahuhuling nagbabasa ng Biblia. At halos sa loob ng kalahating siglo, ang pag-uusig ay lalong sumidhi at mahigit sa 10,000 ang tumanggap ng iba't ibang mabibigat na kaparusahan. Subalit ang mga mananampalataya pa rin ay nagbasa at nag-aral ng salita ng Diyos. Ang mga babala at pahirap ay hindi naging sapat na dahilan kung ihahambing sa kagalakan na tatamo ng mga mananampalataya sa pagbabasa ng banal na kasulatan. At nang ang supply ng mga Biblia ay naubos na, maraming kopya
ng kahit anong bahagi nito ang lumabas sa pamamagitan ng sulat kamay. At katakataka na mula sa 1,000 tagasunod at 200 na tagapakinig sa mga misyonero bago ang mga ito ay naitaboy, ito ay naging 7,000 tagapakinig. Ito ay dahil sa naiwan lamang na kasulatan at sa nakitang kagalakan at katatagan ng mga naiwang tagasunod. Bagay na ninais ng mga tao roon na sila man ay nakaranas. Ito ang nagagawa ng kapangyarihan ng banal na kasulatan at mga mananampalataya na may kagalakan. Kagalakang ipinangako ni Jesus na babalong sa isang taong tinanggap ang tubig ng buhay. Marami pang mga karanasan ang narinig natin mula sa iba't ibang kapaligiran sa parteng Europa, ibang bahagi ng Asya. Bagamat may katatagan at kagalakan silang nanindigan sa Panginoon, habang sila ay hinihigpitan ay lalong nadarama ang katamisan ng pag-ibig ni Kristo na hindi inaalintana ang buhay. Bagkus, may kasiyahang ito ay iniaalay. Para sa kanila, ito ay hindi sakripisyo, kundi pribilehyo na mapabilang sa pamilya ng Diyos. Ito ang tunay na nangyayari kung tunay na nararanasan ang malalim na kaugnayan kay Jesus. Ang kagalakang ito ay natatamo lamang sa paglalim ng pagkakilala kay Jesus. Kaya nga, idinalangin ni Pablo sa mga taga-Efeso, hinihiling ko sa Kanya, ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapayapaan ng Diyos. Ikaw ba, kapatid, ay may kagalakan? Ito ba'y nasasalig sa iyong katayuan? Tulad ng kung ang lahat ay mahusay, ikaw ay masaya. Ngunit kung may suliranin o naghihirap, ikaw ay nanlulumo. Kung magkagayoon, marahil kulang ang iyong pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya't higit na maglaan ng oras sa pakikipag-ugnay sa Kanya at masusumpungan ang kalaliman ng Kanyang pag-ibig na magpapatatag sa iyo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, ibig po sana naming maranasan ng tunay na kasayahan upang makita sa amin ang patotoo na kami ligtas. Ipagkaloob mo po sa amin ang galak ng Espiritu Santo na naranasan ng mga alagad ayon sa aklat ng mga gawa. Lagi po sana naming maipagpasalamat ang katiyakan namin sa buhay na walang hanggan, upang kahit ano ang dumating na pagsubok, patuloy kaming magpupuri at magtitiwala sa iyo. Salamat po aming Panginoon. Amen.